Isa sa pinakamalalang kasong nangyari sa Hong Kong noong tagsibol ng 1999 ay ang Hello Kitty murder case. Kung saan, isang babae ang dinukot, kinulong, marahas na inabuso, paulit-ulit na ginahasa, at sa kalaunan ay pinatay. Gayunpaman, ang talagang nakapagpatanyag sa kasong ito ay kung ano talaga ang ginawa nila sa kanya sa loob ng apartment na yun. Una sa lahat, alam kong marami sa inyo ang alam na ang tungkol sa kasong ito. Gayunpaman, dahil sa isa talaga ito sa pinakakarumal-dumal na krimen, nasangkot pa ang Hello Kitty, kaya't ninais ko talaga itong i-cover. Ngayon, ay titingnan natin ang kaso ni Fan Monyi. Ito ang kwento ng isang babae sa Hong Kong na nagngangalang Fan Monyi. Si Fan ay walang magandang buhay na masasabi. Bata pa lamang siya, ay inabandona na siya ng kanyang mga magulang, kung kaya lumaki siya sa isang bahay ampunan. Gayunpaman, nagtagal lang siya sa ampunan, hanggang sa umabot siya sa edad na 15. Iyon ay dahil sa ang orphanage na yun, ay may limitasyon sa edad. Dahil hindi siya naampon at walang matitirhan, hindi nagtagal ay nawalan siya ng tirahan. Di nagtagal pagkatapos nun, ay natuto siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napunta si Fan sa prostitution at nagtatrabaho sa isang bahay aliwan, para mabuhay at mapakain ang sarili. Noong siya ay nasa early 20s, nakakuha siya ng trabaho bilang isang dancer sa Empress Karaoke Nightclub. Sa huli, ay nahulog siya sa isa sa kanyang mga kliyente, na sa kasamaang palad ay isa pang adik sa droga. Sa kabila nito, nagpakasal pa rin sila noong 1996. Gayunpaman, hindi nagtagal, ay sinimulan siyang abusuhin ng kanyang asawa. Pero, hindi niya pa rin ito iniwan, at talagang nagkaroon pa sila ng 2 anak na lalaki, sa sumunod na 2 taon. Lalong lumalala ang kanilang pag-aaway, na madalas na nagigising ang mga kapitbahay. Hindi lang sa hiyawan ng mga batang sumisigaw, kundi, sa pagsisigawan na din mismo ng mag-asawa, habang sila ay nagtatalo sa buong gabi. Noong unang bahagi ng 1997, si Fan ay nagsimulang magtrabaho muli, bilang isang prostitute sa labas ng bahay aliwan, na tinatawag na Romance Villa sa Kowloon. Matapos magtrabaho doon ng ilang sandali, nakilala niya ang isang 34 years old na lalaking nagngangalang Chan Manlok. Sinasabing si Chan ay isang mayamang sosyalidad na kilala sa buong lugar. Agad namang naakit sa kanya si Fan, dahil isa itong kalapating mababa ang lipad, lulong sa droga, at si Chan naman ay isang drug dealer na nagtatrabaho rin bilang bugaw. Madalas siyang binabayaran ni Chan ng buong gabi na mga sesyon, kung saan sila ay nagbibinge ng crystal meth o ice na ibinibigay niya. Hindi rin nagtagal, bago siya ay isinama sa inner circle ni Chan. Naroon siya, kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Si Chan Manlok ay miyembro ng isang triad, ito ay isang malaking Chinese organized crime syndicate. Hindi talaga siya ang taong gugustuhin mong makalaban o kaya ay makasama man lang, para sa iyong sariling kaligtasan. Gayunpaman, naging masyado ng komportable si Fan sa paligid niya. Isang gabi, sa isa sa kanilang mga binges, ninakaw niya ang wallet ni Chan, na naglalaman ng katumbas na humigit kumulang 4,000 Hong Kong dollars, or 28,000 pesos. Napatunayang, yun ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nalaman ito ni Chan at galit na galit. Pumayag si Fan na bayaran ito ng 4,000 Hong Kong dollars na kikitain niya sa kanyang trabaho. Ngunit hindi pa din natuwa si Chan dito, at humingi pa ng dagdag na 10,000 Hong Kong dollars para sa interes. Sinabi ni Fan na kakailanganin niya ng sapat na panahon para mabayaran ng buo ang interes na yun. Si Chan Manlok ay galit na galit sa kanyang ninakaw na pera. Hindi lang talaga ito tungkol sa pera. Ito ay ang katotohanan, na si Fan ay may lakas ng loob na magnakaw mula sa kanya. Noong March 1999, tinawag niya ang 2 sa kanyang mga tauhan, upang kidnapin si Fan, at dalhin ito sa kanyang apartment sa Granville Road. Ito ay isang napakalaking apartment, na binubuo ng isang 5 silid tulugan, at lahat ay nakadeck out sa Hello Kitty March, para sa ilang mga kadahilanan. Hello Kitty na mga kortina, bedsheets, mga wallpapers, at may mga plushies ng Hello Kitty sa buong lugar. Binalak ni Chan na ibugaw si Fan, at pilitin itong magtrabaho ng walang tigil, hanggang sa mabayaran ng buo ang utang nito sa kanya. Ngunit hindi siya nasisiyahan, sa anumang halagang kinikita nito.
Patuloy siyang nagdaragdag ng interes sa utang nito, hanggang sa naging imposible na para kay Fan, na mabayaran pa siya. Walang paraan para makasabay siya, sa patuloy na pagtaas ng kanyang utang. Kaya bilang karagdagan, sinimulan din ng gang, na ilabas ang kanilang mga galit sa kanya. Sinimulan nila siyang pagpapaluin, at paghahampasin ng paulit-ulit ng madalas. Palagi siyang maraming pasa sa katawan, na kadalasan ay hindi na siya makapagtrabaho. Sa kabila nito, ang grupo ay patuloy na nagiging high sa droga, at isa sa ilalim na naman siya sa mas maraming pambubugbog. Masyado silang nag-e-enjoy habang ginagawa ito, madalas pa nilang pinagtatawanan, ang kanyang sakit na natatamo. Ngunit ang pang-aabusong ito, sa kalaunan ay mas lalo pang lalala. Ang grupong nagpapahirap sa kawawang si Fan ay kinabibilangan, nina Chan Manlok, ang pinuno, si Leung Weilun, isang subordinate na gangster, na sinasabing nasa 19 o 21 years old, at si Leung Xingcho, 26 years old na tauhan din ni Chan. Ngunit may isa pang bagong miyembro, sa grupong ito, isang 14 years old minor, na nagngangalang A-Fong. Siya ay naiulat na isa, sa mga kasintahan ng isa sa mga tauhan ni Chan, na naging biktima rin mismo nito, habang siya ay hinuhubog nito palagi. Ang babaeng ito kahit nasa kabila ng napakabata, at halatang nakontrol lang, ay tunay ring walang awa kung tutuusin. Tuwang-tuwa siya sa pagtulong sa grupo, sa pagpapahirap kay Fan. Mapapangiti pa siya at tatawa ng malakas, habang ginagawa ang pananakit kay Fan. Sinamantala niya ang pagkakataong maging malikhain, at gumagawa pa siya ng sarili niyang mga paraan, para brutal na saktan ang babae, at palagi siyang handang sumali sa kanila. Ang grupo na hindi nasisiyahan, sa halaga ng pera na dinadala ni Fan ay patuloy na bumubugbog sa kanya. Itinatali siya ng mga ito, sinusuntok, at sinisipa sa buong katawan. Marahas din siyang gagahasain ng mga ito ng paulit-ulit, hanggat gusto nila. Pinipilit pa nila siyang pakainin ng kanilang sariling dumi. Sinimulan na din nilang paghahampasin siya ng bakal na tubo, at sinasaksak ng kahit na anong mga kitchen utensils. Hinahampas din siya, ng mga durog na piraso ng mga furniture, at minsan ay itinatali pa siya sa nakatayong posisyon, para gamitin bilang punching bag. Dumating sa punto na, isang araw ay pinagsisipa siya ng mga ito, ng malakas sa ulo ng mga 50 beses. Sinasabing, nabuntis pa si Fan sa panahong ito, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagpapahirap sa kanya. Kapag siya ay nasugatan, at halos hindi na makagalaw, nagpapahid sila ng mga spices sa kanyang mga bukas na sugat. Upang higit pang matiyak, na hindi siya makakatakas o gumalaw ng husto. Sinusunog din nila ang kanyang mga binti, gamit ang mainit na kandila ng paulit-ulit, at kadalasan ay pinapatakan pa siya, ng tinunaw na plastik sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay pipilitin na naman siyang painumin, ng mas maraming ihi, at papakainin ng kanilang mga dumi. Pinipilit pa siya ng grupo na ngumiti, at sabihin na nasisiyahan siya sa lahat ng mga ito. Kung tatanggi naman siya, ay mas malala pa ang pambubugbog na aabutin niya sa kanila. Sa lahat ng oras na ito, ang asawa at mga anak ni Fan ay nagtataka na, kung saan siya nagpunta. Wala silang nagawa kundi ang mag-alala tungkol sa kanya, at umaasa na makakauwi din siya. Ang grupo ay nagsimulang maging mas malikhain, gamit ang anumang bagay na mahahanap nila sa buong apartment, na posibleng magdulot ng sakit, na maaaring magamit bilang isang sandata, sa brutal na pagpapahirap kay Fan. Nagtutunaw din sila ng mga plastic na straw sa apoy, at idinidiin ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa, hanggang sa mapuno na ito, ng mga paso at paltos. Pagkatapos ay paghahampasin nila si Fan, ng kahit na anong mahahanap nila. Sa lahat ng ito, binubuhusan pa nila ng chili oil ang kanyang mga sugat, at binubuhusan siya ng oyster sauce sa kanyang mukha. At saka ay pinaiinom nila siya, ng mga kombinasyon ng langis pagkatapos. Umabot na sila sa punto na, nagsimula na nilang gamitin si Fan bilang palikuran, diretsyong umiihi sa kanyang mukha, at minsan sa kanyang bibig. Kung iluluwa niya ang alinman sa mga ito, siya ay malupit na parurusahan. Sa isang pagkakataon, si A-Fong ay dumumi sa isang kahon ng sapatos, at pinilit si Fan na kainin, at ubusin ang lahat ng yun, na sa para kay A-Fong ay tunay na nakakatawa. Sinimulan siyang balutin ng grupo, ng mga cable ng kuryente, at sinasabit sa isang kawit sa kisame. Pagkatapos ay aabusuhin nila siya, sa anumang paraan na gusto nila.
Kadalasang pinaghahampas siya ng mga bakal, at iiwan siya doon magdamag. At sa kalaunan, tuluyan na talaga silang tumigil, sa pagpapakain kay Fan ng tunay na pagkain. Tanging ang mga ihi na lang nila, at mga dumi na lang nila, ang siyang pinapakain at pinaiinom nila sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglagay at pagpahid, sa kanyang mga sugat ng mga spices, asin, at talagang kahit anumang bagay na mahagilap nila. Upang matiyak na hindi siya nakakaramdam ng anumang uri ng ginhawa. Ayaw talaga nilang pagpahingahin man lang kahit saglit, ang kaawa-awang si Fan. Dahil sa kanyang hitsura ngayon, ang mga potensyal na kliyente ay nagsimula ng tumanggi sa kanyang mga serbisyo. Ibig sabihin, hindi na siya makapagbibigay ng pera para sa grupo. Lantang gulay siyang nakahiga sa sahig, nanginginig sa labis na gutom, wala ng lakas, at mayat-maya ay nawawala ng malay. Habang ang grupo ay tumatambay, at nanunood ng TV, o kaya ay naglalaro ng mga video games. Sabi ni A. Fong, talagang lantang gulay na si Fan, at hindi na din nakakatuwang paglaruan ito. Gayunpaman, dahil sa wala naman silang ibang ginagawa, ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagpapahirap sa kanya. At malugod namang nakikilahok si A. Fong sa alinman sa mga karumal-dumal na bagay na ginagawa ng grupo kay Fan. Ang buong detalye ng ginawa mismo ni A. Fong ay hindi na naihayag, ngunit walang alinlangan na ito ay isang napakahabang listahan din sa pamamagitan na din ng kanyang sariling pag-amin. Isang gabi, nagpa siya ang grupo na lumabas para uminom. Para matiyak na hindi makakatakas si Fan, ginawa nila ang karaniwan nilang ginagawa. Itinali nila si Fan, at inihagis sa sahig ng banyo, at saka nilock ang pinto. Ang ganitong uri ng pagpapahirap, ay nagpatuloy sa loob ng halos isang buwan. Noong April 15, 1999, sa kalaunan ay bumigay na talaga, ang katawan ng kaawa-awang si Fan. Giniginaw, nag-iisa, at namimilipit sa sakit dahil sa mga sugat, at pambubugbog na natamo, habang nasa labas ng bahay ang mga walang awang gumawa nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ang grupo sa apartment. Sinabi ni A. Fong na kinailangan niyang gumamit ng banyo, at nang pumasok siya sa loob ng banyo, ay nakita niyang patay na si Fan sa sahig. Nagsimulang mag-usap ang mga lalaki sa kung ano ang gagawin. Kailangan nila ng paraan para maalis ang katawan, ngunit hindi sila makapagpasya kung aling paraan ang pinakamainam. Nagtatalo pa sila tungkol sa posibleng dahilan ng pagkamatay nito. At halos lahat sila ay naniniwala na ito ay malamang dahil sa drug overdose. Sa karamihan ng mga eksperto ay sumasang-ayon, bagaman maaari mong ipagpalagay na ito ay mas malamang na ang aktwal na mga pinsalang natamo niya na humantong sa kanyang kamatayan. Kaya, nagpa siya na muna silang ipagpaliban ang gagawin kay Fan, at saka nagpa siya silang pumunta sa arcade at maglaro ng ilang mga video games at iniwan ang katawan ni Fan sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa bahay, natulog, at walang ginawa tungkol sa problema. Kinabukasan habang ganap pang high sa drugs, si Chan ay nakagawa ng isang conclusion, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, at sinabi sa kanila, ngayon kailangan na natin siyang sirain. Na tinutukoy, ay ang katawan ni Fan. Inilagay nila si Fan sa bathtub, at pinagputol-putol ang katawan nito. Nang matapos pagputol-putulin ang katawan sa maliliit na piraso, ay niluto nila ang mga ito upang maiwasan ang karagdagang pagkabulok, at upang maalis ang ilang amoy. Niluluto nila ang mga bahagi ng katawan ni Fan sa kalan. Pinuntahan at pinagising ni Chan si A. Fong na natutulog, at ibinigay dito ang isang bag ng mga lamang loob ni Fan. Sinabi nito sa kanya na pumunta, at ilagay ang mga yun sa ilang mainit na tubig, upang maiwasan ang mga ito na mangamoy. Habang si Leung Shingcho naman, ay nasa kalagitnaan ng pagpapakulo ng ulo ni Fan. Saka tinawag nito si A. Fong, upang lumapit at tingnan ang pinakukuluan niya. Tumanggi si A. Fong dahil natatakot daw siya, at ayaw tumingin. Pero, sabi ni Leung ay ayos lang at isipin na kunwari, ay nanonood lang siya ng TV. Nagpa siya naman ang babae na tingnan, at saka naisip na tama nga talaga si Leung, mukha lang itong isang bagay sa isang horror movie. Dahil umabot na sila ng 10 oras sa pagpapakulo ng mga bahagi ng katawan ni Fan, kaya medyo nagugutom na ang grupo. Kung paano sila nakakakuha ng ganang kumain, habang nangyayari ang lahat ng ito, marahil ay isa sa pinakamalaking misteryo sa kasong ito, kung ako ang tatanungin.
Habang pinakukuluan ang ulo ni Fan sa isang pot, at madalas itong hinahalo, nagpasya silang magluto ng noodles sa isang katabing burner. Ginamit nila ang parehong kutsara upang halu-haluin ang kanilang sabaw, tulad ng kanilang ginagawa, sa paghahalo ng ulo ni Fan gamit ang parehong kutsara, na pinagsasalitan sa pagitan ng ulo ni Fan, at ng kanilang noodles. Sa oras na natapos na silang kumain, ang ulo naman ni Fan ay wala nang natira, kundi bungo na lang. Nagpasya silang kunin ang bungo, at tahiin ito sa ulo ng isa, sa kanilang mga Hello Kitty plushies, sa isang malaking mermaid Hello Kitty. At ito ang malinaw na pinagmulan, ng pangalan ng kasong ito. Gayunpaman, hindi pa rin nalaman ang dahilan, kung bakit nila ito ginawa. Ang tahiin ng bungo ni Fan, sa loob ng ulo ng isang malaking Hello Kitty stuffed toy. Para sa hindi kilalang mga dahilan, nagpasya silang magtago rin ng ilang mga piraso, ng katawan ni Fan, katulad ng ngipin, at ilang mga organs. Pero, itinapon nila ang ibang mga bahagi ng katawan, sa apartment complex bilang mga basura. Lumipas ang isa pang buwan, at tila't nakatakas na ang grupo, sa kanilang karumal-dumal na ginawa kay Fan. Pero nagbago ang lahat, ng isang buwan sa paglaon ng Mayo, pumunta si A-Fong sa isang lokal na istasyon ng pulisya. Sinabi niya sa mga pulis, na siya ay sinusundan ng isang multo. Sinabi niya sa kanila, na ang partikular na multong ito, ay itinali sa electrical wire, at pinatay. Gayunpaman, ang mga pulis, dahil sa isa lamang itong kwentong multo, ay hindi sineseryoso ang kanyang sinabi. Pinaalis nila ito, sa pag-aakalang nagkakaroon lang siya ng mga bangungot, o kaya naman ay nang-uuto lang. Ito ay gayunpaman, hanggang sa sinabi ni A-Fong sa kanila, na bahagi rin siya sa pagpatay sa partikular na babaeng ito. Malinaw na binago nito, ang mga bagay ng husto. Sa kadahilanang yon, tinanong siya ng mga pulis para sa karagdagang detalye, at sa huli, ay dinala niya ang mga ito sa kung saan, nangyari ang lahat ng pagpatay sa apartment. Dito nila natuklasan, na ang kanyang mga bangungot pala ay talagang batay, sa totoong nangyari. Sa loob, itinuro niya sa mga pulis ang Hello Kitty mermaid doll, kung saan natagpuan nila sa loob nito, ang isang bungo. Ang buong grupo ay dinakip at inaresto, at dinala sa paglilitis. Sa oras ng pag-aresto, si Chan Manlok ay nakatira kasama, ang kanyang asawa, at ang kanyang bagong silang na sanggol. Si A-Fong, na malamang na hindi niya tunay na pangalan, na ibinigay lang sa kanya ng hukuman bilang isang palayaw para magamit sa kaso, ay nagpas siyang tumistigo, laban sa ibang miyembro ng grupo. Sinabi niya sa mga pulis, na siya ang kasintahan ni Chan Manlok, ngunit malamang na isa rin siya, sa kanyang mga ibinubugaw. Nang tanungin kung bakit ginawa nila ang lahat ng yon, sinabi niya lang, na dahil sa may pakiramdam siya na ito'y para lang sa kasiyahan. Ang kasong ito, ay naging isang spectacle sa buong Hong Kong, karamihan sa mga mamamayan, ay hindi pa nakarinig ng ganito kalaking kaso. Bilang isang medyo ligtas na modernong lungsod, hindi nila maisip ang isang karumal-dumal na krimen, na nangyayari lang sa malapit. Ang isang elemento ng kasong ito na nakabighani sa kanila, ay ang nakakatakot na pagsasama-sama, ng isa sa mga pinakapangit na krimen, na nabalitaan nila, na may kaugnayan sa isa sa pinaka-cute na icon, na Hello Kitty. Ang paglilitis ay tumagal ng 6 na buwan. Nagpatuloy si A-Fong sa pagtistigo, kapalit ng complete immunity. Ginawa din niya ito, upang mapatahimik na ang multo ni Fan, na sabi niya ay sumusunod sa kanya, at sa wakas ay magkaroon na siya ng kapayapaan. Ibinuhos niya ang lahat ng masasamang detalye, bawat nakakasuklam na detalye, ng bawat nakakagambalang mga bagay, na ginawa ng grupo kay Fan. Sinabi niya, na ito ay upang maibsan ang kanyang pagkakasala, at matigil ang pagmumulto nito sa kanya. Sa panahon ng paglilitis, ang mga ebidensya na may kaugnayan sa kaso, ay iniharap sa silid ng hukuman. Kabilang dito ang refrigerator, kung saan itinago ang katawan, ang mga kalderong ginamit sa pagluluto, at ang mismong bungo ng biktima. Kung kaya, umalangaw ang baho sa buong courtroom. Sinuri ng mga psychiatrist ang 3 lalaki, at nagpatuloy na ilarawan ang mga ito sa korte, bilang ganap na walang pagsisisi. Gayunpaman, mayroong isang napakalaking hadlang sa kaso, kung isasaalang-alang kung paano talaga namatay si Fan, dahil sa wala ng katawan na maaaring suriin. Walang malinaw na dahilan, para malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Hindi nila matukoy ang konkretong sanhi ng pagkamatay.
Maaaring ito ay mula sa pang-aabuso ng grupo, o maaaring ito rin ay talagang dahil sa labis na dosis ng ipinagbabawal na gamot. Bilang resulta, ang mga lalaki ay hindi hinatulan ng pagpatay, ngunit sa halip ay napunta sa manslaughter. Naniniwala ang hurado na sila nga ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima, ngunit hindi sila magkasundo kung may layunin ba talaga. Hindi nila maalis na may balak nga ang mga lalaki na patayin si Fan, ngunit hindi rin nila maalis na wala din silang balak na gawin ito. Wala talagang tiyak na paraan upang ito ay malaman. Sa kabila ng lahat ng mga pagdududa at ang mga hatol ay bumaba sa manslaughter, ang huwes ng hukuman na si Peter Nguyen ay hindi pa rin ito pinalampas. Noong December 2000, hinatulan niya ang 3 ng habang buhay na pagkakakulong. Nakakalungkot lang, dahil ang sentensya ay maaari silang magka-parole pagkatapos ng 20 taon. Sinabi niya na, kailanman sa Hong Kong sa mga nakaraang taon, ay walang narinig ang korte ng gayong kasamaan, kalupitan, at karahasan. Ang publiko ay may karapatan na magkaroon ng proteksyon mula sa mga taong tulad ninyo. Habang kung ito ay nangyari sa mainland China, lahat ng 3 ay malamang na nahatulan na kaagad ng kamatayan, at agad nang nabitay, kaya lang sa Hong Kong, ay walang parusang kamatayan, kaya habang buhay na pagkakakulong lang, ang pinakamataas na parusang maipapataw sa 3. Dumalo ang asawa ni Fan, at nagsalita tungkol sa hatol. Tila kontento naman siya, sa pagkakakulong nila ng habang buhay. Ngunit sinabing, pero paano ko ito makakalimutan? Si A. Fong naman ay pinakawalan, ng walang anumang charges, at pinadala sa foster care. Kasalukuyang hindi alam kung nasaan siya ngayon, o ano na kinalabasan, at buhay niya ngayon. Sinubukan ng mga abogado ng 3 lalaki, na iapela ang kaso noong 2003, ngunit nabigo lang sila. Ang hatol ay pinaninindagan, at ang 3 halimaw na yon, ay wala nang pupuntahan. Noong 2014, sa wakas ay ibinigay ng korte ang bungo ni Fan, ang tanging natitirang ebidensya ng kanyang bangkay, sa kanyang pamilya na nagpa-cremate nito. Ang apartment building naman, kung saan naganap ang krimen, ay tuluyang na-demolish noong September 2012. Pagkaraan ng ilang taon, noong 2016, ito ay muling itinayo bilang isang hotel, na nandun pa rin hanggang ngayon. Ang aktwal na lokasyon kung saan naganap ang pagpatay, ay sa pamamagitan ng ilang madilim na kabalintunaan, ito ay isa na ngayong restaurant. Dumating at lumipas ang 20 taon, at noong 2020, tila hindi pa rin nakuha ng mga lalaking ito ang kanilang parol, dahil walang balita sa kanilang paglaya. Iyon ay maliban sa isa sa kanila, si Leung Shingcho na talagang pinalaya, noong April 2014. Ito ay dahil sa ang kanyang abogado, ay nakapag-apela, at nakumbinsi ang korte na walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Gaya ng maaari mong ipagpalagay, hindi rin nagtagal bago siya muling nasa radar ng mga pulisya. Kamakailan lamang, noong January 2022, habang siya ay nagtatrabaho bilang isang waiter, kinapa niya ang dibdib ng isang batang babaeng menor de edad, 10 taong gulang lang. At mas kamakailan lang, noong August 2022, nasentensyahan siya ng 12 buwang pagkakakulong dahil doon. Para naman sa 2 pa, tanging ang oras lang ang makapagsasabi, kung makakakuha pa ba sila ng parol, o hindi sa hinaharap. Nagkaroon din ng ilang mga pelikula, na inilabas sa buong taon na nagkukwento ng kasong ito. Ang isa sa kanila ay ang Human Pork Chop, at ang isa pa ay There is a Secret in My Soup. Ang kasong ito ay naging sapat na kilala sa ibang bansa, na itinampok sa isang episode ng Bones, sa American crime drama. Hanggang ngayon, ay nananatiling buhay ang alaala ni Fan Man-yi, taon-taon, kapag ipinagdiriwang ng mga mamamayan ng Hong Kong, ang kanyang buhay sa kanyang kaarawan, na may candlelight vigil sa gitna ng lungsod. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe to my channel. As always, keep sane everyone.